Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at naisip mong ang mismong universo ang nakatitig sa iyo? Parang simula ng isang science fiction na pelikula, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na para sa ilan sa pinakamahuhusay na isip sa kasaysayan ng sangkatauhan, mula kay Albert Einstein hanggang kay Baruch Spinoza, ito ay hindi lang isang magandang metapora, kundi ang tunay na katotohanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pantheism. At hindi ito tungkol sa pagsamba sa mga kawali, kahit pa medyo kahawig ng tunog ng salita. Ito ay isang ideya na ganap na nagbubura sa linya sa pagitan ng lumikha at ng kanyang nilikha. Ang ideya na ang Diyos ay hindi isang tao sa itaas na humuhusga sa iyo dahil sa pagkain ng tinapay habang nag-aayuno, kundi siya mismo ang bumubuo sa mismong tela ng ating katotohanan. Handa ka na bang malaman kung bakit maaari kang maging mas malaki kaysa sa nakasanayan mong isipin tungkol sa iyong sarili? Kung gayon, simulan na natin. Dahil ngayon, maaaring biglang guminhawa ang pananaw mo sa mundo. Bago tayo sumisid ng malalim, unawain muna natin ang mga batayan. Ang salitang pantheism ay nagmula sa mga Griyegong salita. Pan na nangangahulugang lahat at theos na nangangahulugang Diyos. Bagaman unang ginamit ang termino ng matematikong si Joseph Raphson noong 1697, ang ideya mismo ay kasing tanda na ng mundo. Malamang narinig mo na ang tungkol sa paganismo o mga katuruan sa silangan kung saan itinuturing na sagrado ang kalikasan. Ngunit ang modernong panteismong pang-pilosopiya ay hindi ito pagsasayaw habang may hawak na tamburin sa paligid ng bonfire. Ito ay isang mahigpit, lohikal, at maging siyentipikong pagtatangka upang ipaliwanag kung ano talaga ang katotohanan. Sa gitna ng ating kasaysayan ay nakatayo ang isang napakasimpleng tao na nanirahan sa Amsterdam noong ika-17 siglo. Ang pangalan niya ay Baruch Spinoza. Siya ang nagbago sa pantheism mula sa isang malabong damdamin tungo sa isang malakas na sistemang pilosopikal. At dahil dito, malaki ang naging kapalit sa buhay niya. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong tandaan ngayon, sa pantheism, walang paghihiwalay sa pagitan ng banal at makasalanan o sa pagitan ng langit at lupa. Mayroon lamang iisang kabuuan. Simulan na natin sa pinakaugat ng lahat. Ano ba talaga ang Diyos base sa pananaw ng isang panteista? Isipin mo, lumaki ka na ang ideya mo sa Diyos ay parang isang hari sa langit. Nakaupo sa trono, may listahan ng mga batas at nagagalit o natutuwa depende sa gawa mo. Pero ang panteismo, kinuha ang matandang imaheng iyan at pinunit ito ng pinung-pino. Para sa isang panteista, ang Diyos ay hindi isang persona. Wala siyang ego, wala siyang schedule para sa weekend, at wala ring paborito. Ang Diyos ay ang kabuuan ng lahat ng umiiral. Ito ang bawat atom, bawat bituin, bawat kaisipan sa ulo mo, at bawat dahon sa puno. Isipin mo ang karagatan. Ang mga alon ay maaaring mataas o mababa, malakas o tahimik, pero silang lahat ay tubig pa rin. Hindi sila hiwalay sa karagatan. Ganoon din tayo. Pati na ang silya na inuupuan natin at ang mga malayong kalawakan, ang lahat ng ito ay iba't ibang anyo lang na sinusuot ng iisang banal na substansya. Talaga namang binabago nito ang lahat, di ba? Kung ang Diyos ay ang lahat, ibig sabihin, wala ng lugar kung saan wala ang Diyos. Ngayon, pag-usapan naman natin ang lalaking nagpasimuno ng lahat ng kaguluhang ito sa Europa, si Baruch Spinoza. Isipin mo ang Amsterdam noong ika-17 siglo. Ito na ang pinakamalaya na lungsod sa buong mundo. Pero kahit doon, may limitasyon pa rin ang kalayaan. Si Spinoza ay isang bata at napakatalinong pilosopong Hudyo.
Pero nagsimula siyang magtanong ng mga bagay na kinainisan ng lahat. Ang tanong niya, kung ang Diyos ay walang hanggan, infinite, paano siya magiging isang individual personality? Dahil ang pagiging individual ay nangangahulugang limitado ka. Kung ako ay ako, ibig sabihin, hindi na ako ikaw. Pero ang Diyos, dapat siya ang lahat. Dahil sa mga ganitong ideya, noong taong 1656, isinailalim siya sa pinakamabigat na pagtitiwalag, excommunication, sa komunidad na tinatawag na herem. Ang teksto ng sumpang iyon ay nakaimbak pa rin hanggang ngayon at talagang nakakapangilabot. Nakasaad doon, sumpain siya sa araw, sumpain siya sa gabi, sumpain siya kapag humihiga at sumpain kapag bumabangon. Walang sino man ang dapat makipag-usap sa kanya at walang sino man ang dapat magbasa ng kanyang mga aklat. At ang lahat ng ito ay dahil lang sa isang ideya na ang Diyos at ang kalikasan ay iisa. Ang tanyag na formula ni Spinoza sa salitang Latin ay Deus sive natura, Diyos o kalikasan. Tutukan natin ang O na yan. Hindi iyan pagpili lang sa dalawa. Ito ay simbolo ng pagkakapantay. Ayon kay Spinoza, iisa lang daw ang tunay na substansya. Subukan nating ilarawan sa isip. Kadalasan, iniisip natin na ang mundo ay punong-puno ng iba't ibang bagay. May telepono, may kamay, may hangin. Pero sasabihin ni Spinoza, hindi sila iba-iba. Ang mga ito ay iba-ibang anyo o paraan ng pag-iral ng iisang bagay. Parang yelo, tubig at singaw. Lahat sila ay iisang hasdu or lang. Ganoon din ang lahat sa sanlibutan. Iba't ibang estado lang sila ng Diyos. Ito ang tinatawag na monismo at talagang mapangahas itong ideya para sa isip natin. Kung iisa ang lahat ng substansya, ibig sabihin, literal na gawa ka sa parehong sahog na ginamit sa Big Bang at sa mismong Milky Way. Hindi ka lang basta pumasok sa mundo. Ikaw ay tumubo mula rito, tulad ng pagtubo ng mansanas sa puno ng mansanas. Siguradong narinig nyo na ang tanyag na kasabihan ni Albert Einstein. Ang Diyos ay hindi naglalaro ng dice o sugal. Maraming taong relihiyoso ang natuwa sa linyang ito. Iniisip na ang dakilang pisikong ito ay naniniwala sa iisang Diyos na sinasamba nila. Ngunit nang direkta siyang tanungin kung naniniwala ba siya sa Diyos, sagot ni Einstein, naniniwala ako sa Diyos ni Spinoza. Ito ay ang Diyos na nagpapakita sa sarili niya sa masinsinang pagkakatugma ng kalikasan at pag-iral, hindi sa Diyos na nakikialam sa kapalaran at kilos ng mga tao. Para kay Einstein, ang agham ay isang uri ng pagsamba. Sa pag-aaral ng mga batas ng pisika, pinag-aaralan niya raw ang isip o kaisipan ng Diyos. Para sa isang panteista, ang agham ay hindi kalaban ng relihiyon. Sa halip, ang teleskopyo o mikroskopyo ay mga instrumento para mas makita ang mukha ng Diyos. Habang mas natututo tayo tungkol sa pagkasalimuot ng DNA o sa mga gravitational waves, lalo tayong nagkakaroon ng dahilan para mamangha. Ang pakiramdam na ito, ang tinawag ni Einstein na kosmikong damdaming panrelihiyon. Ito yung tipong kinikilabutan ka, hindi dahil sa takot sa impyerno, kundi dahil sa labis na kadakilaan at kagandahan ng buong sansinukob. Pero, humukay pa tayo ng mas malalim sa kasaysayan. Matagal na bago si Spinoza, nariyan na ang mga Stoic, mga taong tulad ni na Marcus Aurelius o Seneca. Pinag-usapan nila ang logos. Ang logos ay ang matalinong apoy or rational fire na tumatagos sa lahat ng bagay. Para sa mga Stoic, ang universo ay isang buhay na organismo. Isipin mo, ang universo ay isang dambuhalang hayop at tayo naman ay mga simpleng selula lang sa katawan nito. Parang kakatwa, di ba? Pero isipin mo ang sarili mong katawan. Ang mga selula mo ay nabubuhay, namamatay, nagtatrabaho, at nakikipaglaban sa mga virus.
Alam ba ng liver cell mo na bahagi siya ng isang taong nagngangalang Vasya na kasalukuyang nanonood sa YouTube? Malamang hindi. Pero hindi ito nangangahulugang titigil na siyang maging bahagi mo. Naniniwala ang mga Stoic na ang tungkulin natin ay unawain ang dakilang ritmo ng kalikasan at mamuhay ng umaayon dito. Huwag labanan ng agos, kundi maging bahagi nito. Kung matalino ang universo, ibig sabihin may saysay ang lahat ng nangyayari kahit pa sa ating maliliit na selula, hindi ito laging malinaw. Ngayon, tingnan naman natin ang silangan. Kung sakaling interesado ka sa yoga o Hinduismo, malamang narinig mo na ang kasabihang ito. Si Atman ay si Brahman. Sinasabi sa mga Upanishads, ang matatandang teksto ng India, na ang iyong tunay na sarili na tinatawag na Atman at ang pinakamataas na banal na realidad, ang Brahman, ay iisa lamang. Ito ang purong panteismo. Madalas na inilalarawan ang Hinduismo bilang isang relihiyon na may libu-libong Diyos. Pero sasabihin sa iyo ng sino mang marunong na Hindu na ang lahat ng mga Diyos na ito, sina Shiva, Vishnu, at Ganesha, ay mga maskara o anyo lang na isinusuot ng nag-iisang pinagmulan para mas madali nating maunawaan ito. Para itong isang liwanag na dumadaan sa isang prisma. Ang liwanag ay isa puti, pero hinahati ito ng prisma sa bahaghari. Nakikita natin ang pula, asul, berde, pero sa esensya, iisang liwanag pa rin ito. Ang panteismo ay nagsasabi, huwag kang manatili sa mga kulay. Tandaan mo ang pinagmulan ng liwanag. Pero, kumusta naman ang modernong siyensya? Dito na tayo sa pinakakaiba at pinakamalalim na punto. Pag-usapan natin si Carl Sagan, isang sikat na astrophysicist. Sa esensya, may tuturing siyang isang scientific pantheist. Ang sabi niya, tayo ang paraan para makilala ng universo ang sarili nito. Pag nilayan ninyo iyang linyang iyan, ang mga atomo na bumubuo sa inyong katawan ay nilikha, hinubog sa matitinding init ng mga namamatay na bituin. Bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Ang calcium sa ngipin mo, ang iron sa dugo mo, lahat iyan ay stardust. Hindi ito gawa-gawang tula o kwento. Isa itong solidong astrophysical fact. Kapag tinitingnan mo ang kalangitan sa gabi, hindi lang ikaw ang nakatingin sa universo. Mas tamang sabihin, ang universo mismo, gamit ang mga mata mo, ang tumitingin sa sarili nito. Ito ang talagang nagpapabago sa buong konsepto ng pagiging nag-iisa. Hindi ka lang isang maliit na tao na nakatayo sa isang bato sa gitna ng kawalan. Ikaw ay ang universo mismo na sandaling nagkatawang tao para lang makapagtimpla ng kape at pagnilayan ang kahulugan ng buhay. Kaya, may isang lohikal na tanong na lumalabas. Kung ako ay Diyos at itong mesa ay Diyos, bakit pakiramdam ko ay hiwalay ako? Bakit ako nakakaramdam ng sakit, takot, at bakit kailangan ko pang magbayad ng buwis? Sinasabi ng mga pantheist, lalo na ng mga pilosopo tulad ni Alan Watts, na ito raw ay isang malaking laro. O gaya ng sinasabi sa India, ito ay tinatawag na maya, isang malaking ilusyon. Isipin mo na naglalaro ka ng tagu-taguan sa sarili mo. Para maging masaya ang laro, dapat kalimutan mo na ikaw din ang nagtatago at ikaw din ang naghahanap. Ang ego, yan mismo ang pakiramdam ng pagiging hiwalay. Kailangan natin yan para mabuhay. Kung iisipin ng isang tigre, sa gubat na siya at ang usa ay iisa, mamamatay siya sa gutom. Ang ego ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan, parang isang spacesuit. Ang problema ay nagsisimula kapag naisip nating tayo na mismo ang spacesuit. Inaalok ng pantheism na tanggalin ang helmet at huminga ng malalim. Pag-usapan muna natin saglit ang quantum physics. Hindi ko kayo bubusugin ng kung ano-anong formula, pero mayroong isang penomeno na tinatawag na quantum entanglement.
Kapag nag-interact ang dalawang particle, nananatili silang konektado magpakailanman kahit pa magkalayo sila sa magkabilang dulo ng universo. Palitan mo ang estado ng isa at agad-agad namang magre-react ang pangalawa. Tinawag itong puwersa na nakakakilabot sa layo ni Einstein. Ito ay nagpapahiwatig na sa pinakapundamental na antas, walang tunay na pagkakahiwalay sa espasyo. Ang universo ay iisang habi. Kapag hinila mo ang isang hibla dito, mararamdaman ang vibration sa lahat ng dako. Para sa isang materialista, isa itong malaking misteryo. Pero para sa isang panteist, ito ay kumpirmasyon na ang universo ay iisang nabubuhay na organismo. Tayong lahat ay konektado o entangled sa isa't isa sa quantum level. Kaya, ang kasabihang tayong lahat ay iisang nilalang ay pinatutunayan na ngayon sa loob mismo ng mga laboratorio, pero may mahalagang punto rito. Huwag nating ipagkamali ang pantheism sa panentheism. Magkatunog lang sila. Konting letra lang ang pinagkaiba, pero magkaibang-magkaiba ang kahulugan. Ang panentheism kasama ang N sa gitna ay nangangahulugang ang lahat ay nasa loob ng Diyos. Isipin nyo ang isang espongha na nababad sa tubig. Ang tubig ay nasa loob ng espongha at nasa paligid din. Tumatagos ito, pero ang tubig ay hindi ang espongha. Iyan ang panentheism. Mas malaki ang Diyos kaysa sa mundo. Samantala, ang pantheism naman ay nagsasabing ang Diyos mismo, ang espongha, ang tubig at lahat ng bagay. Walang anumang bagay na nasa labas ng Diyos at wala ring anumang sobra o natitirang Diyos sa labas ng universo. Bakit mahalaga to? Dahil sa panentheism, may kakayahan pa rin ang Diyos na magkaroon ng sarili at hiwalay na kalooban. Pero sa istriktong pantheism, ang Diyos ay ang mismong batas ng kalikasan. Ang gravity, ang grabidad ay ang kalooban ng Diyos. Ang ebolusyon ay ang isip ng Diyos. Wala nang hiwalay na manager na nagpapalakad o nagpapatakbo nito. At dito na tayo papasok sa pinakamahirap na bahagi ng aral ni Spinoza, ang determinism. Kung ang Diyos ay kalikasan at ang kalikasan ay gumagana batay sa mga batas ng pisika, nasaan na ang espasyo para sa inyong free will, malayang kalooban? Sasabihin ni Spinoza, pasensya na mga kaibigan, pero ang free will sa karaniwang pagkakaintindi natin ay hindi talaga totoo. Sa tingin mo, ikaw mismo ang nagdesisyong panoorin ang video na ito? Igigiit ni Spinoza na ang desisyong iyan ay bunga lang ng milyon-milyong sanhi. Ang iyong pagpapalaki, ang iyong mood, ang algorithm ng YouTube, ang panahon sa labas, at maging ang kimika ng iyong utak. Para kang isang bato na lumilipad sa hangin at iniisip mo na lumilipad ka dahil kusa mong pinili. Mukhang nakakadepress, no? Pero naniniwala si Spinoza na ang pag-intindi sa katotohanan ito ang nagbibigay ng pinakadakilang kalayaan. Tigilan mo na ang pagsisi sa sarili at sa iba. Intindihin mo na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa paraang dapat itong mangyari. Yan ang pinakamataas na antas ng pagtanggap sa realidad. Ito ang tinatawag ni Spinoza na intelektual na pag-ibig sa Diyos. Hindi ito yung pagmamahal na puno ng emosyon. Tulad ng pagmamahal mo sa alaga mong tuta o sa kasintahan mo. Ito ay isang malalim na kasiyahan na nagmumula sa pag-unawa kung paano gumagalaw at gumagana ang buong mundo. Kapag naunawaan mo kung bakit nagkamali o nagpakasama ang isang tao, na hindi siya masamang demonyo, kundi produkto lang ng kanyang kapaligiran, hene at mga takot, titigil ka sa pagkamuhi. Magsisimula kang umunawa. Ang lubos na pag-unawa sa lahat ng bagay ay nangangahulugang pagpapatawad sa lahat. Ang isang panteista ay tumitingin sa isang malakas na bagyo, hindi para magalit dahil nasira ang bahay, kundi para magpakita ng paghanga sa kadakilaan ng puwersa ng kalikasan.
Mahirap itong gawin. Napakahirap para sa pangkaraniwang tao. Ngunit ito mismo ang nagbibigay ng tinatawag na stoic na katahimikan. Hindi mo nilalabanan ang realidad. Nagsasurf ka lang dito. Nauunawaan mo ang hindi maiiwasan at nakakakita ka pa ng kagandahan sa loob nito. Pero teka, paano naman ang issue ng kasamaan? Ito ang pinakamalaking tanong na panlaban sa kahit anong paniniwalang relihiyoso. Kung may Diyos, bakit may sakit, giyera at pagdurusa? Para sa isang Kristiyano, ito ay matinding palaisipan. Kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya hinahayaan ito? Para naman sa isang panteista, simple lang ang sagot, pero masakit pakinggan. Ang Diyos ay hindi mabuti at hindi rin masama. Walang pakialam ang Diyos. Ang kalikasan ay hindi malupit. Ito ay walang damdamin. Hindi pinapatay ng leon ang zebra dahil masama siya, kundi dahil gutom siya at kailangan niyang kumain. Ang isang virus ay hindi nanggugulo dahil gusto niyang makasama, kundi dahil ito ang nakaprograma sa kanya. Ang mga konsepto ng tao tungkol sa tama at mali ay nasa isip lang natin. Para sa universo, ang pagsabog ng supernova na lumulunok sa isang planet system ay isa lamang pisikal na proseso. Maganda at napakalakas. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo dapat lumaban sa kasamaan. Kailangan nating lumaban dahil iyan ang kalikasan natin bilang tao. Ngunit huwag nating asahan na iaakma ng universo ang sarili nito sa ating pamantayan ng moralidad. Pag-usapan natin ang kalikasan, ituring natin ito bilang isang dambana. Sa tradisyonal na relihiyon, ang templo o dambana ay kadalasang gawa sa bato. Ngunit sa pananaw ng pantheism, ang templo ay ang kagubatan, kabundukan at karagatan. Hindi mo kailangang pumasok sa simbahan para makipagtagpo sa may kapal, kundi lalabas ka ng bahay. Nagbubunga ito ng isang etika sa kapaligiran na ibang-iba sa nakasanayan. Kung ang ating daigdig ay mismong katawan ng Diyos, ang pagdumi, pagkalbo sa kagubatan, at paglason sa mga ilog ay hindi lang basta masamang gawain. Isa itong malaking kalapastangan para itong pagdura sa sarili mong sabaw. Kaya naman, ang pantheism ngayon ay nagiging batayan ng pilosopiya para sa maraming kilusan na nagtataguyod ng kalikasan. Sinasabi ng deep ecology or malalim na ekolohiya na ang kalikasan ay mahalaga sa sarili niya mismo at hindi lang dahil may pakinabang ito sa atin. Dapat nating pangalagaan ang planeta, hindi lang dahil dito tayo nabubuhay, kundi dahil ito ay sagrado. Ang bawat puno ay isang dambana. Tingnan natin ang pop kultura. Kung titingnan mo, halos lahat ng sulok, nandoon ang panteismo. Hindi lang natin napapansin ang tawag o ang label nito. Ang pinakamatingkad na halimbawa, siyempre, ang Star Wars. Ano ba talaga ang The Force? Hindi ba't ito ang puwersang nakapaligid sa atin, pumapasok sa atin, at siyang nag-uugnay sa buong kalawakan? Yan ay dalisay na panteismo na may bahagyang elemento ng Taoism. Ang mga Jedi ay hindi nagdarasal sa isang Diyos. Nakikipag-ugnayan sila sa isang larangan ng enerhiya. O kaya naman, ang pelikulang Avatar ni James Cameron. Ang planetang Pandora, isa lang siyang nag-iisang neural network kung saan ang lahat ng nabubuhay ay konektado kay Ewa. Si Ewa ay hindi isang diyosa na nasa langit. Isa siyang kolektibong kamalayan ng buong kalikasan o biosphere. Bakit kaya napakatindi ng epekto sa atin ng mga pelikulang ito? Dahil sa kaibuturan ng ating puso, may hinahanap tayong pagkakaisa. Pagod na tayong maging parang mga nag-iisang atom sa gitna ng isang malamig na kalawakan. Gusto nating maging bahagi ng isang mas dakilang puwersa. O sige, aminin natin, mayroon talagang matalas na kritisismo at hindi ito biro. Para sa sikat na biologong si Richard Dawkins, ang pantheism ay binibihisan lang
na ateismo. Ang tanong ng mga skeptics, bakit mo pa kailangang tawaging Diyos ang universo? Hindi ba pwedeng universo na lang at tapos na ang usapan? Bakit pa kailangan kaladkarin ang relihiyosong bagahe na yan? Ngunit ito ang tugon ng mga pantheist. Ang salitang universo ay masyadong tuyo at teknikal pakinggan. Hindi nito na ipapasa ang pakiramdam ng pagkamangha o yung pagpipitagan at pagiging sagrado na nararamdaman namin sa harap ng buhay. Ang salitang Diyos, ito ang pinakamakapangyarihang termino sa ating wika para tukuyin ang isang bagay na mas mataas, isang bagay na nagdudulot ng matinding paggalang. Ginagamit ito ng mga pantheist para ipakita ang kanilang emosyonal na relasyon sa realidad. Para sa kanila, hindi lang ito isang malamig na kosmos. Ito ay isang buhay, humihinga at misteryosong kosmos. Pero, kumusta naman ang kamatayan? Siguro, iyan na ang pinaka nakakakilabot na tanong. Sa tradisyonal na mga relihiyon, ipinapangako sa iyo ang langit o impyerno, o kaya naman ay bagong buhay. Ang panteismo ay nag-aalok ng ibang klasing kapanatagan. Ang kamatayan ay hindi pagtatapos, ito ay pagbabagong anyo. Tandaan ang batas ng pagtitipid ng enerhiya. Hindi nalilikha o nawawala ang enerhiya, nag-iiba lang ito ng anyo. Kapag namatay ka, ang mga atomo ng iyong katawan ay bumabalik sa natural na siklo ng kalikasan. Ang iyong kamalayan na dating bahagi ng pangkalahatang kamalayan ng universo ay bumabalik sa pinagmulan. Isipin mo na ikaw ay isang patak ng tubig na biglang itinapon palabas ng karagatan. Lumilipad ka sa hangin, kumikinang sa sikat ng araw, at pakiramdam mo ay isa kang hiwalay na patak. Pero babalik ka rin sa dagat. Titigil ka sa pagiging patak, ngunit hindi ka titigil sa pagiging tubig. Nagiging karagatan ka. Mayroon ding isang napaka-interesanting konsepto, ang biocentrism, na itinataguyod ng siyentipikong si Robert Lanza. Malapit ito sa ideya ng pantheism. Sinasabi ni Lanza na hindi ang universo ang lumilikha ng buhay, kundi ang buhay mismo ang lumilikha sa universo. Kung walang tagapagmasid o kamalayan, ang universo ay umiiral lamang bilang posibilidad o probability. Dahil dito, bumabalik tayo sa paniniwala na ang kamalayan ay isang fundamental na katangian ng realidad at hindi lang isang aksidenteng epekto ng ebolusyon. Kung gayon, literal na nagigising ang universo sa pamamagitan natin. Tayo ang mga mata na ginagamit ng kosmos upang tingnan ang sarili nitong mga kamay. Nagbibigay ito ng napakalaking kahulugan sa buhay ng tao. Hindi tayo aksidente, tayo ang pandama o sense organ ng Diyos. Paano ka nga ba mabubuhay kung isa kang panteist? Hindi tulad ng ibang relihiyon na may mga utos, wala kang direktang manual or gabay dito. Pero may mga prinsipyo. Ang una, ang pagiging aware o ang pag-iisip ng may malay. Mamuhay ng nasa kasalukuyan at makita ang ganda sa simpleng mga bagay. Ang lasa ng tsaa, ang ihip ng hangin, ang ngiti ng bata. Lahat ito ay pagpapakita ng kabanalan. Ang pangalawa, paggalang sa lahat ng may buhay. Ang pangatlo, kuryosidad. Ang pag-aaral at paggalugad sa mundo ay isa mismong espiritual na gawain. At marahil, ang pinakamahalaga sa lahat, ang kawalan ng takot. Kung nauunawaan mong ikaw ay bahagi ng isang walang hanggang kabuuan, ano pa ang dapat mong katakutan? Narito ka na bilyon-bilyong taon na ang nakalipas bilang alikabok ng bituin at mananatili ka pa rin pagkatapos ng bilyon-bilyong taon sa panibagong anyo. Nasa bahay ka. Ang universo ang iyong tahanan at hinding-hindi mo ito maiiwan. Sa kasalukuyang panahon, lalo pang sumisikat ang konsepto ng panteismo. Masikip na ang nararamdaman ng mga tao sa mga patakaran ng mga dogmatikong relihiyon,
Ngunit ang malamig na materyalismo ay hindi rin nagbibigay ng init o ginhawa sa kanila. Kailangan nila ng isang bagay na pinagsasama ang siyentipikong pananaw sa mundo at ang matinding uhaw ng kaluluwa. At iyon mismo ang inaalok ng panteismo. Hindi ito humihingi ng pananampalataya sa mga himalang sumasalungat sa pisika. Ang pinakadakilang himala para sa isang panteista ay ang mismong pag-iral ng lahat ng bagay sa halip na kawalan. Ang katotohanan na mula sa kaguluhan ng Big Bang ay isinilang ang mga simponiya ni Beethoven at ang internet. Ito ang daan para sa mga gustong maniwala ng hindi pinapatay ang kanilang kaisipan. Isang daan ng integrasyon, ng pag-iisa, at hindi ng paghihiwalay. Kaya, mga kaibigan, ano ba ang ating napagtanto sa dulo? Ang pantheism, isa itong matapang na ideya. Hindi lang tayo basta bisita dito sa mundo at hindi rin tayo mga nagdadaan lang. Tayo mismo ang mundo na nagkakaroon ng malay sa sarili. Isa itong pilosopiya na nag-aalis ng korona sa ating ego o sarili at ibinabalik ang sagradong pagkamangha natin sa realidad. Sinasabi nito sa atin, tumingin kayo sa paligid. Lahat ng hinahawakan ninyo, lahat ng nakikita ninyo, himala. Tumingin kayo sa loob ninyo. Doon nakatira ang kaparehong kapangyarihan na nagpapaliyab sa mga bituin. Siguro nga tama si Spinoza at si Einstein. Mas malapit ang Diyos kaysa sa inaakala natin. Hindi siya nasa itaas natin. Siya ang lahat ng bagay na umiiral. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung kahit minsan man lang ay kinilabutan kayo, ibig sabihin, hindi nasayang ang oras at pagsisikap namin. Sa tingin ninyo, ang ideyang ito ba ay nakakatakot o sa halip nakakapanatag? Mag-iwan ng komento kung handa ba kayong ituring ang sarili ninyo bilang bahagi ng Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang notification bell para padalhan kayo ng universo ng abiso para sa bagong video. Hanggang sa muli, mga partikulo ng kosmos.